Ganito po ang step by step sa ating zero tillage. Mga materials needed sa zero tillage. Number 1, dapat glyphosate, at least 1 gallon per hectare. Yung glyphosate po, ito po yung non-selective herbicide, 480 solution. Kahit ano pong brand, pwede. Example ng brand, Roundup, Clean Zone, Clear Out, Grasero, Spitfire, at kung ano-ano pa. Next na kailangan natin, bioenzyme decomposer, 2 to 3 bottles per hectare. And of course, seeds ng palay, 30 to 40 kilos per hectare. Mga kondisyones para magawa ang zero tillage, dapat pantay ang lupa, may patubig ang lupa, madaling patuyuan, madaling patubigan. So let's go, umpisa natin ang zero tillage. Pagkatapos natin mag-harvest ng palay, mas maganda po palipasin ng mga 1 hanggang 2 linggo bago tayo mag-zero tillage. Sa ganon, magkaroon po ulit ng pagdahon yung mga damo at saka yung mga palay, magkaroon po ng mga raton kung maaari para mas mabilis po siyang mag-absorb ng herbicide. Then magtimpla po ng glyphosate na 480 solution, isang lata ng sardinas per 16 liters of water. Isprayan niyo po ang buong area ng blanket spray. Iiwasan lang po ang pilapil dahil po ang pilapil ay kalahating sardinas lang ang timpla para ang pilapil ay hindi matibag. Siguraduhin sa pag-spray ng glyphosate ay tuyong-tuyo po ang ating lupa. Pagkalipas ng 4 na araw ay magtimpla po ulit tayo ng glyphosate na isang sardinas ulit. At mag-touch up application po tayo doon sa mga nagbiberde-berde pang mga damo at saka sa mga narato ng palay. After 1 week o after 7 days ay pwede nyo na po itong patubigan. Then pag may tubig na, isarado ang pilapil at mag-spray na po tayo ng bioenzyme decomposer. 2 hanggang 3 takip ng bioenzyme decomposer sa isang 16 liters of water. Then after po ng 10 days, after natin mag-spray ng glyphosate, ay pwede na po tayo magbabad ng ating binhi. Matapos mapalutangan ng binhi ay ibabad natin ng 24 hours. Then 24 hours din po ang incubation. Then pwede na po kayo magsabog ng inyong binhi. Siguraduhin lang po na basa-basa po ang lupa at hindi po dry. Hayaan nyo lang po na nakatayo po yung mga dayami kasi mas maganda po ang bagsak ng binhi kapag nakatayo ang dayami o yung mga pinag-anihan. Nabukasan po, after natin magsabog ay pwede na po tayo mag-spray ng Butachlor with Sefener or Direct 800. Ang timpla naman po is 100 to 120 ml per 16 liters of water. Blanket spray po ito. Kung maaari ay bawat pinitak ang spray natin para wala pong malibanan. Meron din naman akong tinitesting na mga ginagrass cutter ko muna yung dayami bago ako nagsabog pero mas magagastusan pa po kayo doon. Mas maganda po nakatayo lang po ang dayami. Hayaan nyo lang po na mga 3 days na walang patubig. Kung medyo natutuyo-tuyo po ay ipa-flushing nyo lang ng tubig o padaanan nyo lang po ng tubig. Then tanggal po ulit ang tubig. Then pagdating po ng mga 7 days to 8 days ay babaran nyo na po ng tubig para po yung mga second generation ng damo ay hindi sumibol. Kung meron po kayong organic fertilizer na ginawa, katulad po ng Everlast organic fertilizer na gawa sa ipot ng manok na pirinosis ng bioenzyme, ang best timing po ng paglalagay ng organic fertilizer ay kapag ka nagbabad na po tayo ng tubig. At least dapat sa isang hektarya, kung hindi po kayo gagamit ng synthetic fertilizer, dapat po meron kayong at least 25 to 50 sako ng organic fertilizer. Then after po natin magbabad ng tubig doon sa mga damo, from 8 days to 11 days, ay pwede na po kayo mag-spray ng bioplant booster. Yun naman bioplant booster po ay para mas mabilis sumuhi at saka mas mabilis sumigla yung halaman. Paresistensya din po yan ng halaman para hindi po basta-basta magkasakit. Pwede nyo na po itong haluan ng insecticide para naman po doon sa early infestation ng mga peste katulad po ng hoppers, katulad po ng mga stem borer, leaf folder para dire-diretsyon lumaki ang ating palay. Sa mga ganyang stages po ng palay, wag po kayo masyadong mabother doon sa mga dayami, doon sa mga damo na nakatayo. Kasi eventually tutumba rin po yan at magiging malinis po ang inyong palayan pagdating po ng mga 30 days. Kung kayo naman po ay gumagamit ng synthetic fertilizer, ang first application na ina-advise ko po is mga nasa 12 days, 35 days. Then mag-top dress po kayo ng mga nasa 45 to 50 days. So yun, para po doon sa mga farmers na nagtatanong ng tungkol po sa zero tillage, kung paano yung step by step, sana po nasagot ko po ang inyong mga katanungan. At bilang tulong nyo na rin po sa ating channel at para po doon sa ibang nagtatanong pa, ipakishare nyo po itong ating videos na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik dito sa ating munting channel, Noel Agri TV. Dahil dito sa Noel Agri TV, farmers ang bida!